Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay tungkulin sa tahanan, paaralan at pamayanan. Pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Narito ang ilang tungkulin ng kabataan. Lagyan ng check ang column kung nagagawa mo ang isinasaad sa tungkulin at X ang katabing column kung hindi. Pangangalaga sa sarili. Pagpapanatili ng kalinisan ng katawan. Pagpapaunlad ng talento at makabuluhang paggamit nito. Tungkulin bilang anak. Paggalang sa mga magulang o tagapag-alaga sa lahat ng pagkakataon. Pagtulong sa gawaing bahay at sa pagpapasigla ng ugnayan sa pamilya. Tungkulin bilang kapatid. Pagmamahal sa kapatid. Pag-iwas sa pakikipag-away. Tungkulin bilang mag-aaral. Pag-aaral ng mabuti at pagpapataas ng marka. Pagkatutong lutasin ang mga sariling suliranin. Tungkulin sa pamayanan. Paglilinis ng kapaligiran. Pakikiisa o pakikilahok sa gawaing pambarangay. Tungkulin sa pananampalataya. Pananalangin sa araw-araw. Paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tungkulin sa kapwa. Paggalang sa karapatan ng iba. Pakikipagtulungan. Bilangin ang check at ilapat sa batayang ito. Ano ang iyong naging score sa gawain? Ano ang kahulugan nito? Masasabi mo bang naging mapanagutan ka sa pagtupad ng iyong mga tungkulin? Ano ang kahulugan ng pananagutan para sa iyo? Paano mo mailalarawan ang isang taong mapanagutan sa kanyang tungkulin? Ang pananagutan ay ang responsibilidad ng isang tao na kailangang gampanan. Bukod dito, kapag pananagutan ang pinag-uusapan, ito'y nangangahulugan na kapag hindi ito nagawa, mayroong negatibong epekto ito sa iyo at sa mga taong kasama dito. Ang taong laging tumutugon sa kanyang tungkulin o responsibilidad ng may pagkukusa at kabutihang loob ay matatawag na mapanagutan. Ang salitang mapanagutan o accountability ay tumutukoy sa isang taong handang panindigan ang tungkulin na kaatang o ipinagkaloob sa kanya. May kahandaan din ang taong ito na kung sakaling nagkamali ay tumanggap ng kapurusahan sa kanyang mga pagkakasala o pagkukulang na nagawa sa pagtupad ng tungkulin. Ang isang mapanagutang tao ay nag-iisip bago kumilos. Ito ay hindi upang pabutihin o pagandahin ang kanyang imahe, kundi tinitiyak niyang angkop at makakabuti sa higit na nakararami ang kanyang pagganap sa tungkulin. Napag-aralan mo sa ikalawang araw ng pagtalakay sa ariling ito ang mga tungkulin o pananagutan ng mamamayang Pilipino. Ang pagtupad ng mga tungkulin na iyon ay na makakabuti hindi lamang para sa iyo kundi para sa bayan at sa kapwa mong Pilipino. Gawin nating halimbawa ang maayos na paggamit ng mga ari-ariang pampubliko. Kasama na dito ang paaralan at mga kagamitang nasa loob nito. Bilang mag-aaral, anong paraan ang iyong gagawin upang makatugon sa tungkuling ito? Ano ang magiging epekto sa iyo sa paaralan at sa iba pang mga mag-aaral na pumapasok kung hindi maiingatan ang paaralan at mga kagamitan dito? Laging tatandaan na kung hahayaan lamang nating masira ang pampublikong ari-arian o gamit, maglalaan na naman ng pondo ang pamahalaan upang maisaayos ang mga ito. Imbis na mailalaan ang pondo para sa mas mahalagang proyekto,
Bukod dito, ilang mag-aaral ang maaaring hindi makapag-aral ng mabuti kung sira-sira ang kagamitan ng paaralan. Sa puntong ito, makikita na ang hindi pagtupad sa tungkulin ay magdudulot ng suliranin, kaya dapat isapuso mo ang pagtupad nito. Ang pagtupad mo sa iyong tungkulin ay isang paraan ng iyong pakikibahagi sa pagpapabuti at pagpapatatag ng bayan. At kung bayan ay magiging matatag at maunlad, tiyak na magiging malaki ang kapakinabangang makukuha ng kapwa mo Pilipino. Pagsusuri sa sitwasyon. Suriin ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungang nasa ibaba. Malapit na ang ikatlong markahang pagsusulit kung kaya't seryoso sa ginagawang pagbabalik-aral ni Julian. Binabasa niyang muli ang nilalaman ng bawat aralin. Sinasagutan din niya ang mga nakahandang gawain sa module at nagtatanong sa kanyang guro ng mga bahagi dito na hindi niya gaanong naunawaan. Nais niyang mapanatili ang karangalang with highest honors na natanggap niya noong nakaraang markahan. Kaya bukod sa ginagawa niyang pagbabalik-aral, ay sinisikap din niyang magawa ang lahat ng gawain ng tama at naipapasa sa itinakdang oras. Ano ang tungkulin na ginagampanan ni Julian? Naging mapanagutan ba siya sa kanyang tungkulin bilang mag-aaral? Ano ang mga patunay? Ano ang mabuting dulot ng pagiging mapanagutan sa tungkulin bilang mag-aaral? Ano ang hamon sa iyo ng kwento ni Julian patungkol sa pagiging mapanagutang mag-aaral? Si Angela ay mag-aaral mula sa grade 10 at pangulo ng student council ng kanilang paaralan. Siya ay aktibo sa pagpapanatili ng disiplina at kaayusan. Pinangungunahan niya ang pag-ayos ng pila at katahimikan tuwing flag ceremony. Sa tulong ng iba pang opisyal ay nagtalaga din sila ng magpapanatili ng kaayusan sa oras ng recess at uwian. Minsan ay nakita niya ang isang batang babae na grade 7 na binubulas ng mga kaklase nito. Kinuha at pinagpasapasahan ng mga ito ang bag ng bata. Kitang-kita ang magkahalong galit at lungkot sa muka ng biktima na halos umiyak na sa pagkapikon. Dali-daling nilapitan ni Angela ang mga ito at sinaway ang mga bata sa kanilang ginagawa. Inalam niya ang pangkat at pangalan ng mga ito. At pagkatapos ay inihatid niya sa silid-aralan ng mga ito upang makatiyak na hindi na maulit ang pabubulas. Ipinagbigay alam sa gurong tagapayo ang nangyari at naaksyonan din naman agad ito. Ano ang tungkulin na ginampanan ni Angela? Naging mapanagutan ba siya sa kanyang tungkulin bilang pangulo ng student council? Ano ang patunay? Kung ikaw ay nakakita ng isang taong binubulas, ano ang iyong gagawin? Ano ang hamon sa iyo ng kwento ni Angela patungkol sa pagiging mapanagutan sa iyong kapwa?